check. Hello? Hello, kuya? Check. Murag. Dili ra kusog akong tingog. Murag kusog tayo. Kuya. Nano nga naadiri karon. And of course, to our online viewers, good morning sa ato ang tanan. Hinaot okay ra mo no ang iyong kahimtang karon sa iyong mga panimalay. Hinaot safe ratang tanan. Okay?
And we are so blessed for this another Sunday no nga gihatag na pud sa Ginoo sa atoa. But bisan pa sa matag adlaw na yang ginahatag, dili naman kay Sunday mapakita ang ka-great o kamaayos atong Ginoo, but every day sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. Okay, so good morning sa akong mga kaubanan diri no, sa atong mga music team. Good morning sa ato ang tanan. And we're so blessed for this another day. Okay, ready na ba ang tanan nga mo worship sa atong Ginoo? Amen. Okay, amen. Okay, dili gid kita matagbaw sa kanunay no, because ingon pa ito sa scripture, let everything that has breath praise the Lord. So as long as we are breathing no, we are living in this world. We need Jesus in our lives no. Okay, hantod sa magkuanta no, kinahanglan nato ang Ginoo gyud sa matag adlaw, di nato ni kaya nga kitara. So this morning, ato ang ipakita, ato ang i-worship ang Ginoo because He truly deserves our praises. Okay, so requesting everyone na naadiri nga manindog kita. And let's prepare our hearts no sa karon nga adlaw, atong iandam atong kaugalingon sa pagtawag sa balaang ngalan sa atong Amahan. And sing this song no. Pag-ila sa atong Ginoo nga siya ray atong angay nga daganan, angay nga kuptan sa tanan natong mga problema, bisan pa inig malipay ta, bisan pa no nga natin mga success nga ma-experience, ang Ginoo mo'y angay natong pasalamatan, i-glory dili ang atong mga kaugalingon. Amen. Okay, siya ra ang dili mo biya sa atoa. He will never fail. No? Isn't it amazing sa matag adlaw pamathon kaniya sa buntag. Gives you air, water, bisang balay nga imong mapuy-an karon. So wala tay rason mo ingon nga Lord, gipasagdan naman ko nimo. No. Every day He is doing miracles in our lives. Kaya kung wala siya, unsaon na tong kinabuhi. So let's sing this song, Dalang Panan Ka. Sa kalisdanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo magadol ako, mga problema man o mga pagsulay, walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo Ginoo. Kay nasayod ko, pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Let us sing. Dalang panan ka, O Diyos ka sa ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Sa kalisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo magadol ako, mga problema man o mga pagsulay, walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo Ginoo.
O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, nalangpanan ka. O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Ikaw na mo'y angay na mong simbahon, Ginoo. Sa mo mga kinabuhi, wala na'y lain pa, Lord. Kasi ikaw na mo'y makahatag ka na mo, Ginoo, sa tanan namong panginahanglan. Ikaw lang, Lord. We lift up our voices to you this morning, Lord. Tawata kini. Gamhanan ka. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Dalampanan. Nalangpanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, nalangpanan ka. O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Great God, and loving Heavenly Father, Ginoo sa tinuod, Lord. Ikaw mo'y among dalampanan, our refuge, our strength, our fortress, Ginoo. Kung sa among mabuhat, Lord, kung wala ka sa among mga kinabuhi, wala, Lord. Wala may kinabuhi kung wala ka. Lord, we thank you so much for remaining faithful sa among mga kinabuhi, Ginoo. Isang kami, Lord, usahay paling-paling dili mi faithful sa amuha. Yet you loved us every day. You remain faithful, Ginoo, and merciful and good, being our provider, our healer, our comforter, Ginoo. Daghan kaayong salamat, Lord, for this salvation na imong gihatag sa amuha. Sa kalipay, Ginoo, dili ma-explain, Lord, dili maikumpara sa uban. Sa kalipay nga gihatag sa kalibutan, walay sama, Ginoo. Ang kalipay na imong gihatag kanamo, Lord. Thank you so much for dying on the cross para sa among mga sala, Ginoo. Kinsaraman mi, Lord, para higugmaon nimo. Kinsaraman mi. Hugaw pa mi sa tanan, Ginoo. Yet you died for us. While yet we're sinners, Ginoo, Christ died for us. Ug kini nga gift, Ginoo, mo ni greatest gift nga among nadawat. Gift nga dili ni mailog sa uban sa amoa, Lord. Mo ni gift na nagbag-o ka namo. Ug ikaw mo'y naikahimuan diri, Lord. You made us a new creation.
thank you so much, Ginoo, sa tibok week. Nga pagbantay nimo kanamo sa provision, sa tanan-tanan, sa safety. Thank you so much, Lord, sa mga trabaho nga imong gipanghatag kanamo. Providing us with our needs, bisan pa sa among mga wants, Ginoo, sa mga butang wala na mo gi-deserve. Pero imong gihatag kanamo, Lord, sa mga answered prayers. Nga sobra-sobra pa, Lord. Abi na mo sa among mga kaugalingon, wala nimo gitubag, pero naa di ay, Lord, mas the best pa imong gihatag. Kaayong salamat, Lord, bisan pa sa mga problema, sa mga trials na mo'y nagpalig-on ka namo, sa mga learnings na imong gihatag, sa mga pag-review, mga realizations, Lord, na mo'y nagpamata ka namo sa kamatuoran. Thank you so much, Lord, bisan pa sa mga accomplishments, mga achievements, Lord, sa mga successes na imong gipanghatag. Thank you, Lord, this day, Ginoo, lift up namo tanan namong kaugalingon, tanan namong kabalaka, problema, kalipay, mga ligot-got, mga kabugaton, Ginoo. We lift up everything to you because we know nga ikaw mo'y makahatag sa peace na mong ikinahanglan, because you're the God of peace. And your peace surpasses all understanding, Ginoo. Karon, Lord, may this day, Ginoo, nga the best day para kanamo sa pagtawag sa imong balaan nga ngalan, Lord. Forgive us with all our trespasses and shortcomings, Ginoo. Mahimo ming takos karon, amo tawag og Abba, Father, sa imuha, Ginoo. Imo mi nga takos nga moatubang kanimo karon, Ginoo. Thank you so much, Ginoo, for having you in our lives, Ginoo. Maka-worship kami karon nimo, Lord. Na may mga kaigsuonan, Ginoo, nga anaa karon sa trials, Ginoo, sa pag-worship nimo. You're here with us, Ginoo. Tagaan nimo king-ani nga freedom na kagawasan, Lord. Dili na mo ni sayhangon, Lord. Help us. Give us today the Holy Spirit that we need, Ginoo. Sa pag-worship nimo, i-guide me, Lord. Keep us away from distractions. Sa mga cellphone, Ginoo. Sa mga problema nga pwede mo puhit na mo, Lord. Sa tintal ni Satan, Ginoo. Walaan ni sa among mga hunahuna, Lord. Make us focus lang yun kanimo, Lord. Guide each one of us, Ginoo. Karon nga mahimo ming andam sa pagdawat sa imong mga pulong. We're praying, Lord, bisan pa sa among speaker. Mahimo giandam para kanamo karon. Give him the knowledge and understanding na gikan kanimo, Lord. The wisdom na gikan kanimo. Isa-isa niya imong mga pulong nga dili gikan sa iyang kaugalingon, but gikan kanimo, Lord. We need you today. Ikaw mo'y among pinakakinahanglan, Lord, bisan pa sa among life. Coverage, Ginoo, ikaw magapatilwala nining tanan, Lord. Kanimo namo, inapasalamatan, giangko ang tanan. Kasi sayod mi, Lord, giilan namo nga kung wala ka, wala may karon diri, Lord, wala may mabuhat kung wala ka. This is all we ask and pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we give thanks. Amen. Daghang salamat. Daghang salamat usab sa Ginoo no, sa mensahe sa awit o bisan pa sa pag-awit sa matag usa. And sa atong pagpadayon for our foundation sa atong mensahe ning kabuntagon, akong basahon ang mga sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Again, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Word of God says in King James Version, "Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses." Hinaut ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga nabasa.
Pansadili pa ang pagbahin-bahin sa mga pulong ato nang paminan ang usa ka special song. Hello. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let Him come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Good morning sa tanan. So, can I use either mic? Sa Sara? Okay. Sige. Pwede sa duha, mic. Anyway, may buntag sa tanan, no? Well, it's the 4th Sunday of the month and still from the first Sunday of this month, wagit na nakahimo sa, well, basically, limited ang atong gihimo nga kuano gathering diri. So we're here at the church, worshiping live with you right now.
So, mas nindot actually ni, manang, when Carl started on the first Sunday, nga diri gyud ang kuan worship, kung mas nindot kay, sahay mo gud sa live, I mean sa recorded, ah, basta, ang timing ba, lahi mo gud to, at the same moment, nag-worship na corporate worship, you know? Yeah, agree. So, murag, nasunod na pod, second Sunday, third Sunday. So, fourth Sunday, kung di ko manhi, nanganhi kayo itong mga senior. Sa mga tinig, well, na-mention ako senior. Well, basically, atong mga pastors diri, no? Yeah, it's a privilege actually for us to worship the Lord right now. And actually, dili ingon ni isa duha tulo. Daghan mi diri actually sa church, and we have new faces actually. Daghan mi as many as 10 actually. Kay 10 ra buta. So 10% ra buta, no. So well, thank you so much. Nagstorya bitaw mi ni Pastor Jess. Kirk, di naman ko kawali kung kanang wa ko giatubang ana siya. So because last Sunday, the day before katong the Saturday, nag-meeting man mi, so nag-istorya sa ning duha. So mas ganahan mo gyud ko, Kirk, nga na ko giatubang. Ako pareha kita pastor. Mura we are conscious ba kung mag-record ta sometimes. So mag take 2, take 3, take 4. Okay? Labi lang na sa balay, no? May mga disturbance. But kan just keep going. Mahalag unsa diha, di ba? Amen? Okay. Yes, but before anything else, let's come to the presence of God in prayer. Let's ask guidance. Kay di na to ni kaya, kita lang. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful Sunday. Lord, we thank you for our brethren who are here right now. We thank you, Lord, for the hearts of your children that is really that really want to express their worship and thanksgiving to you, Father. Bisan pa man sa situation right now, we have this risk around us of this COVID-19. But Lord, we trust you, Father, that you will keep us safe as long as we just follow the protocol. But more than anything else, Lord, more than the human strategy, tactics to defeat this COVID-19, we just all put our trust to you, Father, that you are on top of this right now. Ginoong Diyos, salamat amahan nga diin sa matag karon ug niya mapatigbabaw sa among kinabuhi, Ginoo, ang confidence diin dili sa ingon nga dili kami mataptan ining mong sakita, but confidence that we are in your hands, Father, that no matter what happen, we are secure, we are safe, and we are assured of a place in heaven no matter what. Lord, we are thankful, Father, for the past days that we had. We're able to live our life with the heart to please you, and of course, Lord, with the mindset that is focused on the upward things and not on the things that are just passing by here on earth. Lord, we thank you so much for the people around us that we were able to encourage, and as well as in return, they were also an instrument to encourage us as well, and be an instrument to revive and remind us of the things that are that we should do as children of you, Father. Lord, as we proceed with with the message this wonderful morning, Lord, we know that we are limited in terms of capability to understand your word. We're just human, and we know, Lord, that your holy word, your holy message really needs as well a divine and heavenly wisdom for us to understand and be able to apply in our daily living as we move forward in this life. Lord, we entrust you, Father, that your Holy Spirit will really guide us, will really enlighten our hearts and mind. We entrust everything to you, Father, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay.
So I hope that akong tingog no klaro ra man diha sa online. All right, and there is a church klaro ra gid kayo. Alright. So thank you, Pacquiao gini ni Wiwi ang whole month of August. Siya gid ang leader of the month. Leader of the band, leader of the month. Leader of the band. Okay, praise God for the life of Wiwi as well. Okay, si Wiwi ganina, gibasa niya no, ang foundation sa atong passage which is found in 1 Timothy 6, chapter 12. Of course, this is just a one verse, but we'll be jumped up from verse to verse as we expound this passage. So, sa gikaingon pa diri no, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, in this passage, Paul is talking to Timothy. So basically, naghatag advice, giving advice to young Timothy as a pastor. So of course, Apostle Paul, naagid siya sa katungod pod, or nasa sa kana deserve siya muhatag ning advice. Fight the good fight of faith. Actually, in the preceding or in the following epistle of Apostle Paul, in 2 Timothy, siya na po niingon og, I have fought the good fight. I have finished my course. I have run the race. So basically, walay katungod si Timothy, nga di siya maminaw ani ka Apostle Paul. Basically, si Apostle Paul here is not just speaking in behalf of the Lord, but speaking as well based on the experience he had. Diba? So for how many mga kaagi ni Apostle Paul sa ministry, confident siya nag-iingon nga, I have fought a good fight. Okay? I have kept the faith. Now, that is why mga igsoon, there is a 1 Timothy. Gusto sad niya nga kung, well, the successor of Paul is really Timothy. Kung unsa man ang success ni Apostle Paul sa ministry, no, kinahanglan makabot mo na, it not just in the ministry, but sa kang Timothy mismo, well, as child of God, as minister of God, unsa ba? As saved by God. Now, mga igsoon, basically and obviously, our topic today is fighting the good fight of faith. So, I know, karon no, most of the people mark their calendar right now. Kaya doon nasa dakong away karon, di ba? Nasa dakong away karon. Pero di ni fight of faith. Fight yun ni Ogwan. Kusog yun eh. Oh. So, may kaya kung mga bata bingong Pacquiao versus Ugas. Okay? So, but yeah, we support Manny Pacquiao, not just because kanang, ano man, Filipino siya, Filipino punta. But one thing as well is, ano man, we have the same spirit as well. Anak siya sa Ginoo, anak po sa Ginoo. Okay? And I know, and I hope nga dili nagkumpit ang kani nga fight karon ni Pacquiao sa atong pagtuon karon sa good fight of faith. Okay? So, well, wala ta bawali nga mulantaw ta, but atong unahon ning good fight of faith nga atong mapagtulunan karon. So mga igsoon ko diha sa Ginoo, when we speak about this passage, no, sa 1 Timothy 6:12, command ni murag, it's just a simple advice, but murag strong command ba ni Apostle Paul kang young Timothy. Fight the good fight of faith. Usa sa pahinumdom na to diha mga igsoon, nining passage is diri sa atong kinabuhing Kristohanon, dili pwede ni siya nga passive lang ta. Di pwede passive lang ta. When you say fight,
by fight nga nag-relax lang? Di man siguro, no? Okay. Siguro, kung imong dula online, ML, pwede maghigda. Higda, relax. What we're talking here of, di ni basta-basta nga fight, mga igsoon. We're fighting of an enemy that are powerful. Di ba? Unsa atong kalaban? We wrestle against the principalities, power, rulers, rulers of darkness. Kinsa man na? Satan. Si Satan, mga igsoon, powerful gihapon ni siya. Powerful gihapon. So this reminds us of an aggressive approach nato ang mga anak sa Ginoo. As believer, we should fight aggressively. Natay himuon. Dili kay, well, of course, in First Corinthians 15:57, ingon na, thanks be to God for the victory we have received through Christ. Okay? So sabi nga nga, uy, ano mo fight pa man ko nga victorious naman ko. Okay, mo sahin muna ang mindset sa mga tao ba? Giingon na diya sa 1 Corinthians 15:57 nga we acquired or we achieved victory through Jesus Christ, through the cross, no? Ano mo fight pa man ko? Katuloy mga igsoon, usa sa hinumduman nato diri. Ang usa sa kanindot diri mga igsoon kay we are fighting not for the victory, but we are fighting from the victory. Timanan na to na. Different na siyang fighting for victory and fighting from victory. Now si Pacquiao karon fighting for victory gyud na siya. After anang duwa, determine kinsa man gyud ang mananaog. Kinsay mas daghang ni tugpang kinumo. And that's the time i-announce kinsay victorious. But now ang different ato mga anak sa Ginoo, we are fighting from victory. Going backward, nagmadaugo na ta, and now we're fighting. Anong we are fighting man? Anong madaugo na madayta? Again, na-identify diha ang atong mga enemy. Naa ba man na sila karon dire? Yes, naa pa na sila. Naa pa na sila mga igsoon. Pwede ganing ni uban sa nato dire karon. May gani di makita. Kay kung nakita pa sobra gyud 10%, no? Di ba? May gani di makita ang atong mga kalaban. Okay? Ang mga kampo ni Satanas. Okay? So, mga igsoon, our enemies are here. Very aggressive, roaring like a lion. Now, dili pwede kita, passive lang ta. That's why giingon diri, fighting the good fight of faith. Dili kay fighting the faith lang, basta-basta lang, but a good fight of faith. Ang nakanindot lang yun mga igsoon, kining fight na to ba? Fight of faith. The victory is always assured. Umika, naa na ang victory daan. We'll just have to cross the finish line for a reward. Dili na ingon para magmadaugon pa kita. Now, like an athlete or basketball unsa pang sports diha, ang ato adere diha sa sports, padaghanay na siya, padaghanag points, bisan sa boxing, padaghanay igo, di ba? In our spiritual life, as believers, padaghanay gihapon na siya. Padaghanay gihapon. Now, if we ask, unsa may daghan day dapat? Kadaghan ba ka na pildi ni Satan or mas kadaghan ka di daog versus Satan? Remember mga igsoon, diri while we are still on earth, we are still fighting not because we want to have a place in heaven, but we want to fight because we have to maintain ourselves nga pleasing diya sa mata sa Ginoo. Now, mga igsoon, once we achieve or once we receive our salvation, no, ang mindset nato dapat is
Sakto ba niya akong gibuhat? Pleasing ba ni sa Ginoo? Makahatag ba ni kalipay sa Ginoo? Ning ana nga tong fight. Kay nga naman, si Satan, kaning mga kontra nato, three main nga kontra nato, actually, if we categorize them, kaning principals and rulers, one group lang na sila. And the other group is the world system. Okay? Actually, dili na si Satanas, mika ang mga sistema ning kalibutan na, mga internet ning ana, dili na si Satanas. But gigamit lang na siya ni Satanas. Second na siya nga group. Ang third nga group is ang atong kagalingon mismo, our own sinful nature. Now, because of these three nga enemies nato, muna siya muhinder nato nga mga igsuon nga makakinabuhi ta nga pleasing sa Ginoo. Muna'y fight nato, daily fight nato. Nga everyday inigmata nimo, my life para ni sa imo Ginoo. Pero inigmata nato usahay kapuyag pray, oy, tulgon mo man ko. Di ba? Nga no? Our spirit is alive but our body is weak. Sometimes, usa na siya. Usa na siya sa mga battle nga ato sang fight na to ba? Nga naman, kani nga battle magod katong three things or three groups of enemies atong akong gisgutan a while ago. Dili man gud ni sila mga igsuon, ang target is imong physical nga lawas. Dili ni sila pangitaon ka kay samaran ka. Di ka pangitaon ani kay sumbagon ka, mabunog ka. Ang ilang target ani is ang imong pagtuo, imong faith. That's why ang atong battle there is fight of faith. So, saon man kaniya bunugon kaniya, dili na mo ang gusto ni Satan, di na mo gusto sa mo atong kontra. Ang atong kontra is strategic, ang imong pagtuo mismo. Kay kung ang imong pagtuo mo shake gani na siya, well, everything will follow. Karon, situation nato karon. If you look at the social media, no, divided ang mga tao. Na ay gusto vaccine, na dili gusto vaccine, na against anti, na ay pro. Okay? Na ay mga kanya-kanya nga mga bases. Nganong dapat mag-vaccine ko, nganong dili ka dapat mag-vaccine, na ay kanya-kanya. Actually, mga igsuon, in that fight, makita nato nga murag nindot ang side ni Satan ana because successful siya, na-divide ta niya. Okay? Na-divide ta niya, and aside from that, dili ra ba ingon nga okay ra man tong na-divide ta? Well, kung mutuo kag vaccine, okay ra man na. Kung dili ka magva-vaccine, wala man pa yung problema. Okay? But ang nahitabo karon is neighbors are arguing, friends are arguing, brothers and sisters are arguing. Unsay apektado? Ang relationship. Unsa pagyoy apektado? Ang faith na shake na. If it's pure faith, sagula na o kahadlok. Nanay fear. Wa na. Nag-ukay na sa mga kuan. Mga passages diha. Unsa magigiingon sa Bible aning kuan karon? Aning about vaccine. Mo naman niyang 666 man siguro. So giwalihan tang Pastor Bilago second Sunday. Hindi na sa 666 kay after rapture pa to. Well, naiba na sila yung mga passage diri nga that will really support nga ang vaccine iyas kalibutan. But it's a matter of interpretation, something ning ana. However, natay mga kaigsuonan nga nagpa-vaccine na, napoy wala pa. So now, kung ang Ginoo atong pangutanon, kabalo ko di ta niya tubagon directly. Na 100 ka magtotoo, nagpa-vaccine, na 100 ka wala. Umiingon ka makapatay ang vaccine, patay gito mga Kristohanon. Iya man to sa Ginoo. O ang vaccine mo naluwas, patay mo ning wala na vaccine, iya ra maghapon sa Ginoo. Ang ato lang hinumduman niya mga igsuon. Nga we are fighting nag-fight ta niining situation nato karon nga gipaling-paling ang atong pagtuo, but ang tinud-anay diha mga igsuon,
bisag asay mong pilion ana. Iya kas Ginoo. You are secured na diha sa Ginoo. You are victorious na diha sa Ginoo. Naangko na nimo ang kadaugan. Ang sovereignty sa Ginoo, dili na siya questionable. Ni nagpa-vaccine man ka or unsa man diha. Well, not just on the vaccine, no? Na-focus on ta sa vaccine. But in terms of every decisions nimo, natay mga decisions sa kinabuhi nga usahay ma-shaken ta, murag natay laing instead nga directly ta based on the will of God, sometimes ma-shaken ta, kaya nasa tayo na dungog ning ani. Well, that's part of our fight. Muna, gikaingon pa, all the more ka nga mubiya sa Bible, if you depart from the Bible, all the more ka nga mo come up of wrong decision. If you depart from the Word, dili ka kulang kas pagtuon, all the more nga mapildi ka sa imong desisyon. Mapildi ka, dili mang madaogon ang imong desisyon. Well, but the good thing is, bisan pa maning ana mga igsuon, you are still victorious on your fight. However, in that particular situation, we are wrestling or we are fighting the power of sin. Kaya napamana siya diri, no? Napamana ang power of sin diri. Muna, pwede man ta mapildi ana. So, muna, ang tendency, pwede ka nga mapildi. Pwede ka nga dili insakto ang imong decision. But of course, you have the chance every day to study the Word of God and going back to that command ni Apostle Paul kang Timothy nga, fight the good fight of faith. Be aggressive. Pwede man jud ni agi man gyud ta og kahugmok o katumba mga igsoon, no? But mabitaw na sa boxing, 3 man away, no? 3 ka matumba, ay ba ka mga automatic knockdown, di ba? So kung matumba ka, I don't know kung unsa na siya nga kwan. Oh, basta tumba ka, kung mutindog pa ka, pwede pa ka maaway. Okay, that's niya na gyapon sa life sa believer. Kung matumba ka, ayan lang po, paundayon na siya katulog. Tindog mga igsoon. Away. Away and fight the good fight of faith. Second, unsay makapa-challenge na to be really aggressive in fighting this good fight of faith. Diri mga igsoon sa Ephesians 6:13-17, this is quite a familiar verse, no? Gi-enumerate na gyudaan diha. Murag specific ba? Specific nga unsa imong pagkahimuon ug unsa imong gikinahanglan. In Ephesians 6:13-17, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. 14, stand firm then with the belt of truth. Okay? With the belt of truth. Next, buckled around your waist with the breastplate of righteousness. Pang-enumerate nga rin yung mga kinahanglan, no? O kung sa imong himuna, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa sugod pa lang mga igsoon ko, Ephesians 6:13, gidiretso na dahil ngayon, therefore put on the full armor of God. Perfect armor, complete armor. Ang gigaranti sa Ginoo sa imuha. Now, sundalo, matog, gubat. Full armor, gano? Full armor, good. Then, well, physical. Actually, analogy man siya. Not basically.
shield ka dito. Not basically mag-helmet ka. Okay? But these things are equivalent to this equipment sa mga soldiers. Nagigamit sa mga soldiers. So mga igsoon ko, why we can fight this fight of good faith? Because we have this full armor. Perfect armor. Diya sa Ginoo. No, sometimes lang yun. Munang sa kikaingon ko, ganina, sometimes mapildi ta, di ta magmadaogon sa atong fight. I mean, mga attacks ba? The fight is, your fight is from the moment nga nahimo kang anak sa Ginoo, hantod nga mobalik sa Ginoo, never-ending fight yun na siya. Never-ending fight. And then, naanay several attacks. Karon, atakihon ka, pwede ka karon, murag, makuan ka ba, mapuruhan ka sa atake ba? But, another day will come, another attack. As you go along, learning curve ba? Nga na magyapon lang sa kuan, Kristohanon. As you go along, uy, grabe magyuning atake sa kuan ron. O saan man ako, ni murag, perminti na magyug ko. So, that's the time, ato ka dire, unsa magyud akong himuon di ay. Kung nai-atake, take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Wala kay lain diha nga pangnagang. It's the word of God. Shield of faith. So gipang kuan na dira no? Gipang enumerate. Now my point lang mga igsoon is, ang Ginoo gahatag nato og full armor. Ang kailangan lang nato itaod, isulob, gamiton ang full armor. Now as I said, aggressive kayo ang Satan, dili sad na siya magsaba kung kano sa siya mo atake. And take note, as again, I've said, ang atake sa atong mga kontra, dili physical. Dili physical. Kaya ang physical, maayo ra. But dili nimo mamalayan, spiritually, emotionally, mentally, grabe na day ang igo sa imuha. Sa mga attacks ni Satan. And that is connected to your faith. Dako ka na siya impact sa imong faith, mga igsoon. I'm not talking of the saving faith because humana na siya, naangko na nimo. I'm talking of your faith, fighting faith, nga gikinahanglan nimo sa matag adlaw nimong pagkinabuhi isip anak sa Ginoo. Take the full armor. Gamita mga igsoon. Another thing, unsay nakalami iaway aning kuan ba? Good fight of faith na to ba? Another thing, aside sa full armor mga igsoon, we are also being promised of unsa man, unlimited provision. Asa na to? Philippians 4:19. But my God will meet all your needs. Actually, wala sa ingong some of your needs diri. Wa po siya specify diri o kung sa lang aspects ang kinabuhi. As in, all good. All. All gani, tanan gani, all good na, no? Basta all gani, tanan good na. So, I remember nga, na isa ka story ba about aning all bitaw. So, na isa ka panimalay, ay kuan lang nila, no? Mga lamas lang sa itong kuan sad. So, naisa ka pa ni Malay, naisa ka mga apo niya, napoy lula, napoy ang mama. So, sulod, mga kawatan, nangawat sila. So, paglantaw kay mga dalaga man. So, siyempre, daot ang mga hunahuna, no? Okay. Tanan nga mga babae. Okay? So na siya, ripon daw. Tanang mga babae. So wala na, hilak na itong mga kuan, batanon, no? Ana ng batanon na. Sir, sige sir, kami na lang sir, ay nalaga pila akong lula sir. So, suko kang lula. Unsa makaday? Tanan gani, tanan gyud na. So, diri no,
sa mga nakasabot lang siguro ato. So tanan gid na dire mga igsoon nagi-promise sa Ginoo nga provision, all provision. So all provision maunsa man na emotional nga kikinahanglan nimo, emotional needs, unsa man, physical, material, ihatag na sa Ginoo sa imuha. Now, usahay ang gamitan sad ni Satan sa tuwa is kaning kawad-on ba? Physical nga kawad-on. Nya. Kuan na dayon? Ang atong focus na dayon, ma-divert na dayon. Lisuda sa daning sige ra tag simba na gakalisod ta, way kwarta. No? Ngana ba? Matuli. Kung ang imong pagsabot is on the side of negative nga side, makuha, pildi jud ka. Pildi jud ka. Tingbo na lang siguro mo, kuan sa ko. Trabaho sa koron, muerta sa koron. Now, but the other side of the story, gikalimtan din mo ang Philippians 4:19. And the other side ba? Ang Ginoo ra day mo'y provider, na ang Ginoo mo'y gipaulahin nimo. You are relying on yourselves. Well, that's not a good fight of faith. That's not a good fight of faith. May igsoon ko sa Ginoo, God will supply our needs. Actually, there is a last verse in Philippians, last chapter, no? Memorize ra ba gyud ni ko ano? Di ko dapat masayop aning ko ani. Memorize ra ba gyud ni Janet? Anyway, well, there is a last mga verses sa Philippians. Dito na naghisgot na siya dito sa itong sa promise niya sa peace, no? Ampo lang ta. Let your grace be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding, mahatag, maatuan na. Actually, it's more about mga provision sa Ginoo ba? Kana bitong napagid sa Philippians kuan katong atong source of strength, no? Natanan diha ba ang provision bitaw sa Ginoo? Ang diha pa lang kadaan ang comfort na tanan. Kay in the first place sad gyud, ang gasuwat ana nasa prisuhan. But the main idea or the main theme of the book is rejoice. Joy, book of joy. So basahon na nimo tanan diha. So good kas permiro, hantod ka bisag diri nakadapit sa latter nga part. Makita nimo diha ang mga provisions sa Ginoo, mga promises sa Ginoo nga iyang gisaad. Bisan pa diha sa imong kinabuhi. No? Gisaad sa diha nga ang nagsugod sa imong ang nagsugod sa imuhang pagtuo, siya magkatapos hangtod sa kanturan. Okay? To will and to do. Well, mga igsoon ko da sa Ginoo, let us not dwell on our human capability, but let's focus on the provision of God. The unlimited provision of God. Nga sometimes, pina-surprise, no? Pina-surprise yan ang provision sa Ginoo. Mga ginahatag sa Ginoo. Sometimes, unexpected. Nindot kayo na. Usahay sad, natay pangayon, hindi sa dihatag. Ato timanan mga igsoon nga, ang plano sa Ginoo, na siya sakto nga timing sad. When we say timing, dili na siya muhatag kung dili ka capable to handle something sa imong kinabuhi. So, kita ba, usahay, nabi mga tao nga, for how many times na siya, for how many months na siya sigampo for something, no, na wala gyud gihatag sa Ginoo, discourage siya. Now, without knowing ba, without realizing, nga ang pag-delay dahil sa paghatag sa Ginoo, pag-delay, maybe delay or delay, is what? Is for the good ana nga tao. Kita, usahay, napag-imingon ang fair sa Ginoo. Kaya tagaan man ni sila. Actually, fair ang Ginoo, nga wala ka niya tagai, ana. Kay kabalo ang Ginoo, kung unsay mahitabo nimo, kung naa ka ng imong gipangayo. So it's a matter of really trusting fully
the plan of God in your life. Ang importante lang diha nga God will really never leave you nor forsake you no matter what mga igsoon. Kung anak ka da sa Ginoo, siguro na ka sa imong kalawasan. Na diha. Bisan pa man unsa ang situation, kinsa may mga tao nga nagkatawa karon, malipayon karon despite this pandemic. Katong mga tao nga naanay kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Di ba? Kani nga mga tao ang kauban karon diri mga igsoon, online world. I'm seeing faces with smiles. I'm seeing faces with positivity. Nga naman, they are all confident that they are doing this for God's glory, no matter what, iyagid sila sa Ginoo. And kita, I hope nga, kamo sa diha ning ana ang inyong no? We are in God's hands no matter what. No one can separate us from the love of God. And then we should really fight. Muna ang kuha, dili lang ta complacent, dili lang ta mag-passive. Fight ta. Although kabalutan nga na ang provision sa Ginoo, although assured ta nga na ang provision sa Ginoo, miingon, muna sa ingon, laban gyud ta. Laban lang jud. Okay? Now, another thing. So, wala pa ta naman actually. Another thing. So, ganina, we can really fight aggressively. We can have this good fight of faith because we know that our victory is certain. We are fighting from victory. We are not fighting for victory. So, usa na siya kakamatuora, no? Nga why we should be aggressive in fighting for our faith. And the second one, unsa to ang giingon ganina? We have this full armor, perfect armor. Nga di kita makaingan ka ba nga kung naa lang gyud ko ani di gyud ko mapildi. I'm talking about the daily fight, no, daily attacks of sin. Di gyud ko mapukan aning attack ni sa akong mga kalaban. If I have this. So it's in Ephesians 6, no? 13 to 17, the full armor. And then we also, I've mentioned about why we can really fight for a good fight of faith. Because nagsaad ang Ginoo sa iyang unlimited provision. Unlimited provision. Aduna siya plano sa atong kinabuhi. Aduna siya timelines and timetable for each things nga gihatag niya sa tua o sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. And another one, this is the last one. Si Pacquiao karon maaway siya para sa victory. Ani, para sa title nga belt, no? Okay. But kita mga igsoon, ning away ta para sa mga kuha na ni bonus na ni para sa Ginoo sa atoa, which is the reward. Okay? So, sometimes, usahay ang mga tao, dili kayo sila kanang, dili kayo maka-inspire nilang reward ba? Mas kanang spiritual rewards bitaw. Very ironic lang yung kayo mga igsoon. Kay, ngano, sa nagatrabaho ta, di ba gusto sa tama awardan o employee of the month, employee of the year, no? Kay na may reward. Can be a cash gift, a gift certificate, a plaque of recognition, a certificate, no? Certificate of recognition. Lipay kayo ta. Dasig ta sa itong pagtrabaho. Sa eskwelahan mi daw, dasig kita mo tuon kay maimta nga, makumlaude ta. Diba? Kamu di ay, makumlaude mo, no? So, human mo with flying colors, no? With Latin awards, maningana. So, the past day, na ako interview nga. Wasa ko nilantaw din sa resume ba? Na ako interview. Kuya, wala istorya ng bataan eh. May mga istorya. So, sige siya istorya. Sige ko subay sa kuan resume. Sus, namaday ko malawdi dito. Ayun ko nga. Mo di ay. So, ningana, no? Gi-aim na sa mga kabatanunan with flying colors. But it's ironic, mga igsoon, nga ang spiritual reward, which is
unsa man ni? Dili madunot nga crown, no? Dili madunot nga reward, nga eternal reward nato. Usahay sa ubang mga Kristohanon dili nila tinguhaon. Ngano man na? Ngano man na? Nakahuna-huna mo na? Ngano bitaw tungod sa nature sa tao? If you admit it or not, ang nature sa tao mga igsoon, gusto niya mga instant ba? Gusto niya, og na reward, ma-enjoy din ako. Oh. Gusto niya ang reward nga enjoy niya diri. Mo man ay mindset good. Well, wala maging nakaadto na to sa langit, no? Bisan pa isa. Sa tatay, manikaadto. Oh, pero kay istorya mi ani, kuan gusto na ni siya. Si tatay, joke lang tay. Istorya mi niya, si tatay is very assured as well sa iyang kinabuhi, no? Padong gid sa Ginoo. Gipapili gid ako na siya. Nga tay, asa man ka tay? Pundo ba ka dire or larga na ka? Asa nga, ako'y mabuton, larga na ko, di ba tay? Pero nana si ticket pero wa pa man nakabutang dito ang kuan, biyahe daw niya. So, paabot lang tatay. Okay? Pero fight the good fight of faith pagyapon ta. Laban lagi gyapon ta. Okay? Laban gyapon tay. Anyway, going back no, sa nature sa mga tao manggod, gusto sa mga tao nga naka siya ma-achieve. Ma-enjoy dayon niya. So, kabalo ta, ang atong pagtapok dere, nani kita ganang reward ang Ginoo sa ato ani. Ang inyong involvement sa ministry, nani crown nga kita gana ang Ginoo diha. Pero dili sa karon na award sa Ginoo. Dito na, sa langit na. Amo na usahay ang mukuan sa ubang mga kaigsoon nato. Ay, di maghapon nato ma-enjoy dito na. Okay na to basta kay nako sa langit. Wala problema. Okay? Balag na ko CR or sa ba diha. Basta langit ko. Well, that's a mindset, no? That is a mindset that is a manifestation of kuan ba? Kana bitaw dili firm iyang love diha sa ministry. Dili firm ang iyang will to really do the will of God. Kay kumbaga mura siya estudyante ba nga pasar lang. Pasar ko, okay na. 75 ko, nga na. Now, mag-igsoon ko na sa Ginoo. Even sa Apostle Paul, gitinguha niya ang reward, no? And, gi-mention yun niya. He was very proud of the reward. Kay gusto sa niya, nga tinguhaon na to na. Sa iyang gingon, 2 Timothy 4:6-8, di ba ningon siya, for I am already being poured out like a drink offering. Katunaning kuan, and the time for my departure is near. Then ingon na siya, I have fought the good fight, I have finished the race. I have kept the faith. So pagka ika-8 nga verse, dito na niya. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So this is just one of the rewards, no? Crown of righteousness. Katong mga very patient nga nagapaabot sa Ginoo. But, kita ninyo? Gibida gid ni Apostle Paul ba? Di na niya gibutang diri for nothing. Kung iya manggaling niyang igipanghinambog, all the more nga tinguhaon nato nga magka-reward ta. Di ba? Pero kung kuha na FYI guys, na ako'y reward nining ani. So, kadong ginawa ng, naka-remember lang kadong ginawa ng Bible translation nga millennial version. Mother Carl, kakuhan ka na. Millennial version, lingaw kayo sa basahon. Okay? Kay, kanapang, millennial yung approach ba? Taglish po siya. Napoy, kung ibisaya na to, example, at pumunta sila Peter doon at na-shock sila. Something na millennial version. Okay. Tawa na ninyo.
Na-shock sila. Siguro na yung mga Digimon sa nga mga kuhan dito. So, the reason siguro kung imo rang mabahon pagsulti, basig ingon na si Apostol Paul nga, FYI guys, I have a crown of righteousness na yana. But actually, wala. Iya gining gi-present as ato Iya gining he's proud nga naa siya ganti nga madawat. Kana dapat may makapadasig sa ato mga igsuon. Let's push. Let's make it a goal nga makabaton sa tayo ng mga reward. How? If we can fight the good fight of faith. If we can keep this faith that we have right now. Every day, mga igsoon, every day is a battle. Nabitaw topic no, nga spiritual warfare. We're not wrestling against against the flesh, but kaning mga dili unod nun ay dili mga physical fleshly things, but mga dili makita spiritual things. Now, and actually ang iya sad nga kontra ana is ang butang sad nga dili makita, which is ang atong pagtuo, which is our faith. Because we Christians, we are living by faith and not by sight. That's why we are fighting a fight of faith, because ang target sad ni Satan sa atong mga kontra is ang atong faith mismo mo iyang gubon. In Hebrews, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga igsoon ko sa Ginoo, everything sa atong kinabuhi pwede nga mo strike down nato the situation. We're also mourning with Sister Adino and Sister Sister Makmak. Okay, so for the loss of their kanang fathers. So dungan jud this day. But mauna, kita mga igsoon, kitang mga anak sa Ginoo, the moment we receive Christ as our Lord and Savior, that's victory. Finishing our life here on earth, balik ta sa Ginoo, that's also victory. Now, kita dili kay ta, humanly or human as we are, we feel sad, we feel magol ta. So kung nay mauna na to. But ang nakanindot lang yun is mas mupatigbabaw ang comfort tungod sa blessed assurance and blessed hope nga ana to. So mga igsoon ko da sa Ginoo, final and as conclusion lang no. We are battling or we are fighting this fight of faith nga dili lang kita isa. Dili lang kita, okay? Dili lang as I said in Hebrews 2:2, looking at Jesus, the author and the finisher of our faith, from start to end na nato ang Ginoong Jesucristo. Na ang Holy Spirit nga mo guide sa atoa. Na ang Holy Spirit nga mo remind sa atoa, mo bangon sa atoa nga matumba ta. And now, especially in this time of pandemic, people around us, makadungog ta, puro mga walay kasiguruhan, puro kabalaka, puro kahadlok, nga naman, wala sila kasiguruhan ba? Unsa na lang man ta, ani, mahurot man kaning Greek alphabet, ani, delta, lambda, unsa man na? So, unsa kaning lasa, omega, abot matag omega, ani. May tatog omega ra po itambal, haplas, no? So, well, puro kahadlok. Na iniingon nga mag-mutate gid ng virus. And then ang mga vaccines daw kinahanglan ng booster kay dili compatible. Then nagkaubusan ang mga AIDS no sa mga igon sa mga COVID. Nato yung mga 1-year-old. Puro kabalaka mga igsoon. Well, definitely okay ra magyud ang mabalaka. Tama ba akong word? Okay ra?
Normal, dili yung okay. Normal nang mabalaka. Oh. Kay dili na okay ang mabalaka. Kay sa gikaingon pa, worry is an interest already paid or paid in advance. Tawa? Ang kabalaka daw, sama na sa interest nga gibayaran na nimo daan. Wa pa gani na due ang imong loan. So, sa ang kabalaka, napildi na ka, wala pa gani niabot ang imong gikabalakan. Correct? So, mga igsoon, it's not okay really to worry. But human as we are, it's normal nga ma-worry ta. But it should be nga mopatigbabaw ang unsa man. Ang positivity because of this blessed hope, blessed assurance nga naa na to. Mga igsoon, I challenge you, let's be challenged with these words from Apostle Paul, no? Word of God to young Timothy. Kita mga batanon man kita diri, mga young prof man ta. Okay, di ba? Mga young prof man ta. And even kato mga dili age-wise, dili na ingon sa young pa, no? But while you still have the time here on earth, you can still fight a good fight of faith. Let us pray. Amahan nga langiton, we thank you so much, Lord, for this time right now. Lord, we thank you so much for your words that we are challenged or we are commanded by Apostle Paul to really fight a good fight of faith. We are assured of our victory apart from the victory that we already obtained. We are assured that we will be victorious of this fight, Father. We thank you, Lord, for also giving us your promises of your provision in our daily battle. And we also thank you, Father, for your guidance and instructions and teaching on how to equip ourselves using the full armor that you mentioned in Ephesians. Lord, we thank you as well for the promise of rewards, that we are not just fighting this battle for a daily survival, but we are fighting this because of an assured reward that you promised for us. And we know, Father, that we cannot think how it will be to have this reward. We know, Lord, that this reward will or cannot be compared to what we always long for while we work, while we study, mga material nga rewards. These are more than the things that we see here on earth. We thank you, Father, for using this message right now to renew our mind, to refresh and to revive ourselves and recharge ourselves and be more equipped and be more strong, or to be more firm in fighting our enemies, which is the world system, Satan, and the old nature that we still dwell, or that is still being handled by us. Na naadiri makigbatok gayud sa among kinabuhi. Lord, help us to feed more our new nature than our old nature. We know, Lord, that we cannot achieve that sa amo lamang kaugalingon kahimuan, but through the help of your Holy Spirit, we are assured nga diin mas motambok gayud ang among espirituhanong bahin compare sa mga old nature nga diin gusto gyud mao mangitag luna diri sa among tagstag sa kinabuhi. Ginoong Dios among ginatugyan ang among kinabuhi, o Dios, hantod sa imong pagbalik, amahan unsa may mga progress or unsa may mga panghitabo ma-encounter namo, o Dios. We're praying, Father, nga dili ma-shaken ang among faith, dili kami matumba, but our upward focus will still be there, and our sense of responsibility to really fight for this battle ana agad sa mga Ginoo. Among gitugyan o gibalik ang pasinungog diha kanimo, amahan, the mighty name of Jesus, we ask and pray. Amen.
Salamat sa Ginoo sa minsay nga gipadangat kanato karon pinaagi sa iyang alagad Brother Kirk Susbrenyo. Fight the good fight of faith. So bot pasabot no same sa kay Pacquiao atong gamiton nga illustration kay murag mao may kuan karon trending kay duwa man niya. So before siya mag-fight nag-prepare gud siya og maayo. Nagdisiplina siya sa iyang kaugalingon. Siguro siya nga sakto yang stamina aron at the end of 12 rounds makahuman yun. So he's not preparing for 3 or 6 or 10. Prepare gid siya until bisan 15 rounds pa. So same sa ato ang mga Kristohanon. Mag-andam ta because I think the fight has just nag-start na siya. And siguro karon nga time na to, we are in the later rounds sa kuan sa fight nga atong yatubang karon. And nakita na nato ang mga signs and magpalig-on pa gyud ta for us to be able to kuan gyud to moabot gyud ta sa tumoy, diba? Moabot gyud ta sa tumoy. So matod pa ni Paul no sa iyan ang gi-illustrate sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27 nga iya gyud gidisiplina yang kaugalingon. Kuan gyud giandam gyud niyang kaugalingon para pagkahuman unya unsay nga ni sa away dili siya ma-disqualify. Dili siya ma-disapprove. Simple sa to. And then akong balikon kaganina so in behalf of Cebu Grace Gospel Church now, we would like to extend our sympathy and condolences to Evangelista family. And then sa family side ni Ate Erma sa day. Yan no? Wala sa mikabalo actually. Kay Ate Aden ra. So kay Ate Aden ug si kisa ni Kuya Dave, manay mga member before there. Si Ate Aden napa dere. Ilang papa namatay kaganina, then kay Ate Maxad kaganina sa dia mga unsa oras kay Ate din mga around 3 AM siya nagpost. Okay, so again bisan tod no the Bible is nagingon siya nga precious the sight of the Lord the death of His saints no, pero of course kita mga tao kanabitang nay mubiya masakitan magyud ta mubati magyud ta kasakit kagool. Bisan pag kay bawtang andam or nakaandam nata sa panghitabo pero sakit gyud gihapon siya. Sakit gyud gihapon siya. So atong yampo ang comfort for the family. And then we would like to continue sa encouraging everyone pag ampo sa atong mga kaigsunan nga affected sa COVID, nasakit sa COVID. Of course Pastor Panya still fighting his his fight sa balatian. And then uguban pa nga wala ta kabalo. Ug namoy nabalaan padayon sa pagampo. And then ato sang labaw tanan atong yampo ang atong mga mahal sa kinabuhing wala pa sad gyud diha sa Ginoo. Kini kung yampo nato silang Pastor Panya, okay naman sila. Og itugod gyud sa Ginoo nga kuhaon sila. And ang mas sad is kato mga kaigsunan nato, kaparantihan nato nga wala pa diha sa Ginoo. Ato sad silang iyampo. Then reminder pod no, for those atong mga kaigsunan na nag-follow na to online, katong muhatag sa ilang offering kay of course wala man tayo physical nga unsay nga nay worship, naka-show dai sa ubos sa atong video ang atong video account ug ang atong GCash account. So palihog lang og check. And then sa atong pagtapos sa atong worship service this morning, akong ibalik sa atong worship leaders. Then akong gihangyo ang atong speaker sa pagampo sa atong pagtapos.
Hello. 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 Okay. Hello. Okay. So we're so blessed, no? Dalaygon ang Ginoo sa mga pulong natong nausahan karon about fighting a good fight of faith, no? Kay giingon pagay dito, no, we are not wrestling about body and flesh, no? Ang ato ang ginaresel karon sa ato ang mga Kristohanon, katong mga principalities, power, and rulers of darkness. So mga di nato makita. So unsa man atong kinahanglan buhaton? Let's put on the whole armor of God, no? Pero unsa man usahay ang mga sugilano natong maagian, naiuban, tapuan, sulob sa armor of God. Gusto lang mag-chill, no? Napoy uban, musulob, di kibaw unsaon paggamit. Oh, dili sila kakuan. Diba, mga aning mga sugilanon. Unsa pa yung mga problems na maagian, inig sulob sa armor of God. Mas pilion na tong, uy, na may lahi na armor. Mas nindot gamiton. Diba? So, di sulobon. Okay, so this is a challenge for us Christians, no nga. Dili ta magduha-duha sa pagsulob sa armor of God. Dili ta angay mahadlok. Kaya unsa may gihatag sa Ginoo sa tua, dili siya muhatag og spirit of fear, but spirit of power and of love and of sound mind. So dapat di na ta mabalaka, no? Laban lang jud. Bahalag nagkalisod-lisod na ta, laban lang. Di na ta mag-uulan ng mga panginahanglanon. Kaya unsa man ayang giingon pod? Provided na tatanan sa iyang kadato if naata kay Kristo, di ba? By Christ Jesus. I-founded atong faith kay Jesus Christ. So dapat atong faith that works. So dapat mulihok ta. Okay? So not nadasig tang tanan karon nga buntag. Okay? So requesting everyone nga naa diri karon manindog. And ato aning kantahon sa atong pagtapos aning another powerful song, no? No. Okay, we are in the faith because we have God. We are so blessed because we have Him. No. Sa atong pag-ila kaniya, as atong amahan, tanan-tanan sa atoa. Kuwang pa ni tanan natong pagdahig, nagipakita karon kuwang pa ni. Every day sa atong kinabuhi, we have to fight our faith. Every day ta mulaban aning mga pagsulay. Every day naapod ang Ginoo sa atoa. So in this moment, let us offer our hearts, our minds, no, to worship God, acknowledging Him, the Lord. Ikaw lang yun ang among kinahanglan, no, Lord. We cannot fight this good fight of faith without You. Ikaw lang angay namong daganan sa tanan namong panginahanglan. We sing this song, Diyos, Ikaw lang. Sa tono kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo, matag sa manlabot sa lawas mo, kahapdos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kon sa tono kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo, matag sa manlabot sa lawas mo, kahapdos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang, ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang, ang mudawat
kaugalingon. Usahay muampit usab niining mga pagdayeg, mga pasidungog Ginoo. And we don't want that, O Lord. But because of this nature that we have, dili na mo mabantayan usahay that we are competing, ourselves is competing sa mga dungog, mga himaya. But Lord, our hearts really desires, Father, nga imo tanan ang pagsimba ug himaya Ginoong Dios. We are struggling with this. We are fighting for this time, Father, and we need you, O God. We need your Holy Spirit to really guide us, enlighten us as we continue our lives. Father God, ang among kagalingon Ginoo, among giila nga diin dili na gyud kini pwede nga mahimulag kanimo Amahan. Kay we are really nothing without you, Father. Lord, himuan kami nga consistent di sa among pagpangalagad, sa among pagkinabuhi, O Dios. We're trying hard. We are trying very hard, Father. But we sometimes forget that dili ang among kagalingon dapat ang among saligan, kundi ang imong gahom, imong Holy Spirit nga nagalihok diri kanamo. Ginoong Dios, sa magapadayon kami sa among kinabuhi, Amahan. Please remind us, O God. Please use the people around us. Please use the circumstances o ang situation alang sa pagpahinumdom kanamo nga diin sukad nga nahimo kaming anak nimo. Dili na kami nagakinabuhi alang sa among kagalingon, kundi alang gayud kanimo, Amahan. Lord, among ikasubo nga for sometimes, Father, we are unfaithful to you. But we are here, Father, looking forward to more ministry, to more things that we can do for your for the furtherance of your ministry and for greater glory. Amo kini ginampo Ginoo o ginapasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen. Happy Sunday, everyone. Yes. Blessed Sunday. Yes, and for next Sunday, our assigned speaker and our assigned midweek devotional leader and speaker. Okay, so for next Sunday, our speaker for this worship service is Pastor Frank Sanchez, and for the midweek devotional, our speaker would be Brother Earl Manalo, and our leader would be Sister Jeanette Alsonado. Okay, so thank you so much, everyone, for staying with us and worshiping with us this Sunday. Thank you. God bless.